Ang crush ko sa eskwelahan ay nilunok ang isang ahas na bambuo para sa akin. Hindi ko lang siya pinigilan, hinikayat ko pa siyang lunukin lahat. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, inisip nilang baliw kami. Biglang dumating ang pandaigdigang pagbabago. Apektado ang lahat ng nilalang at nagsimulang magbago at umunlad. Ang lakas ng ebolusyon ay nakadepende sa huling kinain bago ang pagbabago. Nalunok. May mga kumain ng langgam at naging taong langgam. Kaya hang makapag-angat ng bigat na 1,000 beses ng sariling timbang. Naglalabas ng pheromone para kontrolin ang lahat ng insekto sa paligid. May isang tao na kumain ng electric eel at naging tao ng kidlat. Maaari siyang maglabas ng higit sa 600 volts na mataas na boltahe. Maaari rin siyang magpalabas ng kuryente mula sa malayo upang paralisahin ang lahat ng elektronikong kagamitan. At sa nakaraang buhay, ang huli kong kinain ay mantika na bao. Dahil dito, nagising ang aking kakayahan sa mahabang balahibo. Bilang karagdagan sa kakayahang lumikha ng lana upang labanan ang matinding panahon. Walang silbi. Habang lumalakas ang mga deformed na halimaw, talagang naging isang tupa akong maaaring patayin ng sinuman. Dahil sa lihim kong pag-ibig sa magandang Siksyawanro bago ang pagbabago. Kumain siya ng isang sorbetes. Kaya nagkaroon siya ng sapat na kakayahang pangalagaan ang sarili. Maaari sana siyang makaligtas sa impyerno ng mundo pagkatapos ng pagbabago. Mabuhay. Ngunit pinili pa rin niyang sundan ako ng buong puso. Kahit na para lang maprotektahan ang isang inutil na tulad ko. Sa huli, pareho kaming nasawi sa bibig ng mabagsik na halimaw. Sa nakaraang buhay, nakita ko na ang isang dambuhalang aso na may kapangyarihan ni Pangu. Sa isang sigaw, kaya nitong pumutol ng lupa at bumagsak ang mga bundok. At iyon ay isang alagang aso lamang na pinalaki ng isang tindero ng antigong gamit. Na naging mutant na hayop. Sa aking pagkamausisa at sa pagkakataon, nalaman ko mula sa boss na ang aso ay nakapagtanggol sa kanya. At aksidenteng nalunok ang isang piraso ng jade mula sa bundok Buzhaw. Dahil dito, siya ay naging isang makapangyarihang tao. Kaya't ang unang bagay na ginawa ko nang ako'y muling isinilang ay hanapin ang antigong tindahan sa timog ng lungsod. Pinagsama-sama ko ang lahat para makuha ang piraso ng Buzuma untain. Binili ang jade ng Dragon Vein. Bakit pinilit Siksyawanro, ang pinakamagandang babae sa paaralan? Nalunukin ng buo ang kanyang alagang Bamboo Viper. Ay dahil sa nakaraang buhay, ang alagang Bamboo Viper ni Siksyawanro ay naapektuhan ng mutation at naging isang dragon. Kung hindi natalo sa laban ang bantay ng Antique Shop sa timog ng lungsod, sa hinaharap, malaki ang posibilidad na ito ay mag-evolve bilang 5 kuko na banal na dragon. Kaya kailangan mong lunukin ng buo. Ito rin ay karanasan na nalaman ng mga tao noong nakaraan. Dahil ang pagkuha ng talento sa pamamagitan ng paglunok ay pinakamainam. Kung hindi dahil sa sariling Dragon Vein na jade at lakas ng tao na hindi maputol. Gusto ko sanang hatiin Siksyawanro ng kalahati. Ngayon, kahit na isang pangalawang klase na dragon, ay malayo pa rin sa Ice and Snow talent na na-activate ni Siksyawanro noong nakaraan. Mas malakas pa ng ilang beses. Sa harap ng aking pagtitiyaga, may komplikadong ekspresyon Siksyawanro. Sa isang banda ay ang batang minahal niya ng matagal. Sa kabilang banda ay ang kanyang minamahal na alaga. Lubos siyang naguguluhan sa puso. Ngunit habang tinitingnan ang aking matibay na paninindigan, sa huli, Siksyawanro ay nagpasya. Pasensya na. Xiao King. Para kay Chenjai. Kaya kong gawin ang kahit ano. Biglang yayakap ni Siksyawanro ang maliit na berde na ahas na may sanga. Hinahawakan ang ulo ng ahas habang nakatingin ang buong klase. Parang kumakain ng pansit, dinidilaan at nilulun ito ng diretsyo. Lahat ng estudyante sa klase ay nabigla at hindi makapagsalita. Baliw. Lahat ay nababaliw. Okay lang kung si Chenjai ang mabaliw. Pero pati ang pinakamaganda sa paaralan na Siksyawanro ay nakisali sa kanyang pagbaliw. Hanggang sa tumakbo Siksyawanro sa tabi ng inuman at uminom ng maraming tubig. Nakalin sa pader at patuloy na nagsusuka. Doon lang napansin ang buong klase. Lumapit ako kay Siksyawanro at niyakap siya. Sa sandaling ito, Siksyawanro ay parang isang anghel na napakaganda. Ang mukha niya ay maputla. Ilang hibla ng mahabang buhok ang natuyo dahil sa pawis mula sa sakit. Nakadikit sa noo. Nagmumukhang napakauyon at kawawa. Chenjai, nakuha ko na. Nagawa ko na. Suminghap Siksyawanro sa sakit. Habang nagsasalita, may maliliit na patak ng dugo ang dumaloy mula sa kanyang bibig. Palagi nang hinahabol ni classmate Siksyawanro. Pero palagi siyang tinatanggihan, si high school crush na si Gao Junhao. Hindi na niya matiis. Galit na galit siya, halos maputla ang mukha niya. Matangkad at malakas, palagi siyang nag-ehersisyo at may matipunong katawan. May malakas na pangangatawan. Biglang malakas ang hakbang at lumapit siya. Chenjai, pangit ka. Alam mong gusto ka niya. Pinilit mo pa siyang kumain ng ahas. Ang kanyang sigaw ay parang kulog. Natakot ang lahat ng kaklase sa loob ng silid. At hindi ko man lang tiningnan si Gao Junhao. Yumakap na lamang ako kay Siksyawanro na lalo pang nanghihina. Kinuha ko ang telepono at tiningnan ang oras sa screen. 3. Pagsapit ng 10:00, isang liwanag na may napakalakas na enerhiya ang sumabog sa labas ng bintana. Ang nakakasilaw na liwanag ay halos hindi magawang buksan ang mga mata. Sandali lang ang tagpong ito at mabilis na nawala. At si Gao Junhao na tumakbo ay direktang napinsala sa mata dahil sa liwanag. At malakas na bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng biglaang paglitaw ng matinding liwanag. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang di nakikitang electromagnetic na bagyo ay sasakop sa buong solar system. Hindi makakaligtas ang Blue Star. Siyempre, hindi rin makakaiwas ang Blue Star. Sa ilalim ng epekto ng electromagnetic na bagyo, lahat ng elektronikong kagamitan ay masisira. Hindi na ito magagamit kailanman. Ang mga sandatang nuclear at misil na ipinagmamalaki ng sangkatauhan ay magiging parang mga time bomb na nakakabit sa sarili nating katawan.
Sa panahong ito, lahat ay kusang tumingin sa labas ng bintana. Pero wala silang nakitang anuman. Karamihan sa kanila ay mabilis na nakalimot at nagsabing wala lang. Ilan lang ang nagsimulang mag-search online para sa balita. Pero nadiskubre nilang walang signal ang kanilang mga telepono. Anong nangyari kanina? Ang liwanag ang lakas. Hindi na makakonekta ang phone ko sa internet. Ako rin. Nabomba ang signal tower. Si Gao Junhao ay gumagapang sa lupa. Muling nagalit at mabilis na tumakbo patungo sa akin. Puno ng puot ang kanyang tinig. Chen Jai. Ngayon ay tiyak na makakapaghiganti ako para kay Wanru. Matagal na siyang nag-ehersisyo. Isang matipuno at mataas na katawan na 1.7 metro. Kahanga-hangang kalamnan. Sa sandaling iyon, lahat ng mga kamag-aral ay nagdarasal ng tahimik. Ngunit nang ang malakas na kamao ay tumama sa akin, biglang nagbago ang lahat. Halos silang saglit lang, ang maliwanag na langit ay naging madilim. Mula araw ay naging gabi. Ang dugo pulang liwanag ay bumaba mula sa langit. Ang bagyong solar ay nagdulot ng kaguluhan sa magnetic field, na nagresulta sa kakaibang kulay ng kalangitan. Sa mismong sandali ng kakaibang pangyayaring ito, ang Sixia Wanru na nasa aking mga bisig ay sumigaw ng matinding kirot. Lahat ay kusang tumingin. At nakita si Xia Wanru na nilamon ng Zuyeking, na ngayon ay nagpakita ng kakaibang anyo. May lumitaw na 2 sungay ng dragon sa kanyang ulo na kumikislap ng pilak na kidlat. Sa paligid ng kanyang magandang pisngi ay may mga kalat-kalat na asul-puting kaliskis, na nagbibigay ng dagdag na kakaibang pang-akit. Mula sa likod hanggang sa balikat, isang maliit na dragon na may asul na usok ang paikot-ikot na umiikot. Patuloy ang pagliyab ng asul-puting kidlat. Asul ang katawan mula sa kanyang mahahabang palda na may kaliskis. Ang mga kaliskis ay naglalabas ng banayad na asul-puting liwanag pataas at pababa, na mahigpit na naglalarawan at nagpapakita ng kanyang magandang hugis. Ipinapakita ang kanyang magandang katawan. Sa likod niya ay may isang asul na ahas na may buntong parang dragon na unti-unting kumikilos. Parang isang diwata sa isang palabas sa telebisyon na may kakaibang hayop. Matapos ang pagbabago sa isipan ni Xia Wanru, lumabas ang mga impormasyong ito. Sa kasalukuyan, ang maselang niyang isipan ay unti-unting nakakaintindi. Yung layunin ko sa pagpapakain sa kanya kanina ay para sa kanyang ikabubuti. Siya na lubos nang nagtitiwala sa akin. Ay lalo pang hindi makapaghintay na may mga has na hamunin ako. Tumayo siya sa harap ko. At sa simpleng pag-abot ng kanyang palad ay madaling naipigilan ang malaking kamao ni Gao Junhao. Na iyon. Ang kamao ni Gao Junhao ay hindi lang walang epekto, kundi sa sandaling tumama ito sa palad ni Xia Wanru, ay naipigilan ito ng biling na baluti ni Xia Wanru. Ang patong na iyon ng asul na kidlat ay nasunog ang kanyang palad. Sa sandaling ito, bigla siyang sumigaw ng masakit. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kanang kamay na itim at naglalabas ng mga ulap ng asul na usok. Ang mga kaliskis sa gilid ng mukha ni Xia Wanru ay unti-unting nawala sa ilalim ng balat. Ang mga sungay sa kanyang ulo ay mabilis na bumalik sa dati. Natakot din siya sa kanyang sariling kapangyarihan. Kahit na sa oras na ito, malinaw na walang pagbabago sa akin mula noong una. Pero ramdam ni Xia Wanru na nagsimula siyang manginig sa tuwing haharap sa akin na para bang nakikisalamuha sa kaluluwa. Iyon ay ang takot ng isang mahina na nilalang kapag humarap sa isang kalaban. Mula sa pinakailalim ng kanyang jin, may bahagyang hinala siya na ako ay kumain na ng ibang bagay bago. Hindi alam ni Xia Wanru kung ano ang bagay na iyon. Ngunit ang pakiramdam na ito ng pagnanais na sumuko ang katawan at isip ay lalo pang nagpatingkad sa kanyang pagmamahal sa akin. Sa mga sandaling iyon, biglang may lumitaw na malabong anyo ng liwanag mula sa bintana na pumasok. Nang humupa ang liwanag, isang napakalaking nilalang na may anyong isda, na puno ng mga pangil ang lumitaw sa silid-aralan. Ang iba pang tao ay nagtakot at biglang napaupo sa lupa. Ang hayop na parang isda ay naglibot-ikot, pagkatapos ay umatake sa grupo ng mga estudyante. Yung mga nahuli nito ay agad na pinila sa dalawa, at kinain ng dugo ang pagkain. Sa kabila ng medyo magulo na silid-aralan, nagsimula ang isang massacre, para bang walang pinagkaiba sa impyerno. Nakanganga si squad leader Sangya sa tanawin na ito. Hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Bakit pagkatapos ng 2 pagkurap ng liwanag, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buong mundo? Hindi niya alam na, sa loob ng mga liwanag at elektromagnetikong bagyo, nakatago ang kakaibang kapangyarihan, at ang pagsasanib nito ang nagdulot ng deformasyon. Tanging ang mga taong may matibay na isipan lamang ang kayang labanan ang pagsira ng mga kakaibang kapangyarihan, at magigising ang kaukulang pambihirang kakayahan. Ayon sa natitirang banyagang bagay sa kanilang katawan, na tinatawag na mimic divine weapon. Malinaw na si Gao Junhao ay hindi sapat ang katatagan ng isipan. Habang siya ay nagulat, hindi rin niya napigilan ang pagsira ng kakaibang kapangyarihan. Ang mabagsik at kakaibang enerhiya ay mabilis na sumalakay. Sa bawat sulok ng kanyang katawan, ang gumagalaw na mga ugat ng dugo ay sumisilip mula sa ilalim ng kanyang bala.
Sa loob lamang ng 2 o 3 segundo, naging isang nilalang na may mahahaba at matutulis na mga kuko ng ibon si Gao Junhao. Kasabay ng isang malakas na sigaw ng ibong mandaragit na halos sumira sa tenga. Ang nababaluktot na Gao Junhao ay nilusob ang babaeng nasa harapan niya. Sobrang bilis na halos mag-iwan ng residual na larawan. Sa isang iglap, gamit ang matalim nitong kuko, tinamaan niya ang isang babae. Naramdaman ko ang lamig na bumalot sa buong katawan niya. Tinitingnan ko si Gao Junhao na nagbago, naging isang ibon na may kakaibang anyo. Nagpupil ang mata ng nilalang na iyon kumipot. Blood Moon Demon Bird ba iyon? Kahit na ang Blood Moon Demon Bird ay isang unang antas na halimaw. Pero mabilis talaga ito, sobrang bilis. Matulis na parang blades ang mga kuko at sobrang bilis pa. Sa simula ng pagbabago, ang karaniwang tao na makaharap nito, maaaring hindi pa nga nailalabas ang kanilang mga talento o kapangyarihan. Diretsong mapapatay na sila. Maliban na lang sa mga top tier na gifted, na kayang maunawaan ang sitwasyon at makaalis sa loob ng maikling panahon. Gamit ang kanilang mga talento o kapangyarihan. May tsansa silang mabuhay. Habang kumikislap ang aking isip, maingat akong tumingin sa Blood Moon Demon Bird. Sinubukan kong gisingin ang aking likas na kakayahan sa puso ko. Agad na lumitaw sa aking isipan ang impormasyon tungkol sa aking talento. Matapos makita ang napakalakas na impormasyon ng talento, puno ako ng kumpiyansa. Blood Moon Demon Bird, ha? Sakto, pwede kitang gawing pagsubok. Agad kong tinapakan ang lupa. Ang gintong liwanag ay biglang kumalat mula sa aking katawan. Ang tunog ng kampanilyang kuliglig ay umalingaw-ngaw. Ang aking mukha ay natakpan ng itim gintong balahibong helmet. Ang gintong mga palawit ay kumikindat na parang apoy sa likod ng aking ulo. Ang makinang na itim gintong mga kaliskis ay parang kaliskis ng dragon, na bumabalot sa bawat bahagi ng aking katawan, na nagpapalakas pa sa aking matangkad at malakas na pangangatawan. At sa likod ko, ay may halo-halong malilinaw na lila at usok na umiikot. Parang isang mandirigmang Diyos na hindi matitinag. Ang galing-galing. Ang galing-galing. Kakakawil lang ng anyong armadura. Tinitingnan ako ni Xia Wanru ng may paghanga. Ito ay likas na kapangyarihan ng pamumuno mula sa dugo ng Diyos ng paglikha, Pangu. At ito rin ay isang uri ng atraksyon. Yung isdang halimaw na kanina kumakagat sa kaklase ay ngayon. Tumigil na ang galaw. Nagpalit ng direksyon at lahat ay nagsimulang kumagat at umatake sa akin. Nang makita ni Xia Wanru sa tabi ko, handa na siyang umakyat. Ngunit naharang ko siya ng kamay ko. Ako na. Ang Blood Moon Demon Bird na binuo ni Gao Junhao ay matalino at tuso. Habang nakikipag-stand-off kami ng isda na halimaw, biglang sumigaw at tumalon sa likuran ko para mang-ata. Humakbang ako ng isang hakbang pabalik ng pahilis. Kasabay nito, nagbago ang galaw ng aking kamay. Ang pagtulak ay naging paghila. Gamit ang nakakatakot na lakas mula sa nakasuot na armor, hinila ko ang halimaw ng isda. Tulad ng pag-swing ng baseball bat, tinamaan ko ito patungo sa dumadagsang dugo ng buwan na ibon. Isang malakas na tunog ang umingay. Ang pangit at malaking katawan ng halimaw na isda ay nakabaon sa pader. At ang nilalang na ibong may pulang buwan ay gamit ang liksi ng katawan. Ay nakaiwas sa sandaling malulunod sa pamamagitan ng paglipad gamit ang mga pakpak. Pagkatapos ay muli kong pinatay ang halimaw na isda gamit ang isang palakol. At kinuha mula sa katawan nito ang isang malinis na kristal na piraso. Noong nakaraang buhay, tinatawag ng mga tagahanga ng kapangyarihan ang kristal na ito na espiritual na kristal. Kapag na-absorb ng tagahanga ng kapangyarihan ang espiritual na kristal, may pagkakataon siyang umangat ng antas. Ito ang pinakamabilis at pinakamatatag na paraan ng pag-angat ng antas. Pero hindi lahat ng mutadong hayop ay nakakagawa ng kristal. Iilan lang ang kayang makuha mula sa bangkay ng mutadong hayop, ng mababang uri ng espiritu na kristal. Para sa mas mataas na uri, napakabihira. Pero kaugnay nito, mas mataas ang kalidad ng espiritu sa loob. Mas malakas ang lakas ng mutadong hayop. Ganito talaga ang mundo, brutal. Mahina ay kinakain ng malakas. Ang malakas ay may mas malakas na darating upang manghuli. Naalala ang nakaraang buhay. Hindi sumuko si Xia Wanru sa kanyang buhay at kamatayan. Naisip ko na nagising na siya sa talento ng dugo ni Pangu. Kaya ibinigay ko ang espiritual na kristal kay Xia Wanru.
Ilagay sa pagitan ng mga kilay at gamitin ang isipan upang sumipsip. Nawala na ang espiritual na kristal sa kamay ni Xia Wanru nang mawala ang liwanag. At siya ay mukhang masariwa at kakaiba. Mas maputi ang balat niya. Mas malinaw ang mga mata niya. Mas makintab at itim ang kanyang mahabang buhok. Mas mataas ang kanyang karangalan sa aura. At ito ay sa panlabas na anyo lamang. Ang tunay na talento at kakayahan ay mas lalo pang lumago. Mas higit pa kaysa dito. Nakarating na ang mga ikalawang antas na nagising. Sa simula pa lang ng global na pagbabago. Kaya ng lakas ng mga nagising sa antas na ito na harapin ang karamihan sa mga krisis. Sa oras na ito, may malungkot na daing ng pagtulong na naririnig mula sa labas ng silid-aralan. Tulungan niyo ako, pakiusap, tulungan niyo ako. May mga nakaligtas pa sa labas. Nagsimula nang magtipon-tipon ang mga kakaibang hayop. Tandaan ang nakaraang buhay. Ang paaralan ay dahil masyadong siksik ang mga estudyante. Maraming estudyante ang naging mga kakaibang halimaw. Dahil dito, lumitaw ang isang hukbo ng mga kakaibang halimaw sa paaralan. Kahit na ngayon ay nagising ako na may kapangyarihan ng hating pala. Walang magawa ako kapag hinarap ang libu-libong kakaibang halimaw. Huwag kang nakatayo ng walang ginagawa. Dali, ilipat ang mga mesa at upuan para isara ang mga bintana at pinto. Pero, si Xiaowi nga. Sa loob ng silid-aralan, nakilala ni Xiao Qianqian si Xiaowi na tumatakbo sa harap ng hukbo ng mga kakaibang nilalang. Siya ang kanyang roommate at matalik na kaibigan. Sa mga sandaling ito, wala nang bahagi ng katawan ni Xiaowi sa labas ng silid-aralan na hindi nasaktan. Ang malungkot niyang itsura ay agad nagpausbong ng awa kay Xiao Qianqian. Sa isang iglap, dumating si Xiao Qianqian sa pintuan ng silid-aralan. Iunat ang mga kamay upang itulak ang mesa na humaharang sa pintuan. Sa sandaling iyon, bigla akong lumapit kay Xiao Xinian at mahigpit siyang hinawakan habang nagingit-ngit na sinabi. Gusto mo ba tayong lahat ay sabay-sabay siyang samahan sa kamatayan? Shenjai, ano ba ang ibig mong sabihin? Malapit nang mamatay si Xiao Wei, hindi ko siya pwedeng iwanang mamatay. Global na pagbabago. Matagal nang bumagsak ang kaayusan ng sangkatauhan. Anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan. Mas malala pa, maaari nitong maapektuhan ang iba. Gusto mong maging bayani, may kakayahan ka ba dyan? Ang tunay na bayani ay ang sarili mong lakas. Shenjai, bakit ka ba ganito kamalamig at walang pakialam? Kung sa tingin mo malamig ako. Sige, maging ina ng bayan ka na lang. Habang sinasabi ko iyon, binuksan ko agad ang pinto at itinulak si Xiao Qianqian palabas. Maingat na isinara muli ang pintuan. Shenjai, nagkakamali ako, Shenjai. Kanina lang ay nagmamadali rin ako. Pakiusap, hayaan mo lang akong makapasok. Ang mga deformadong halimaw at mga kakaibang nilalang sa labas ng koridor. Nang makita si Xiao Yukian na umiiyak at nananawagan, biglang naging pula ang mga mata nila at nagkaroon ng mapanuksong ekspresyon. At agad silang nagsimula na umatake. At ang iba pang tao sa silid-aralan ay, isa-isa ay tahimik na tahimik, nakatago sa sulok, nakikinig sa mga tunog ng mga halimaw sa labas, na nag-aagawan, hindi makagawa ng kahit anong tunog. Nakatayo ako sa likod ng pinto na may tensyon. Kapag may mga halimaw na pumasok dito, balak kong ipaglaban ito ng buong lakas. Kung hindi man, kailangan kong mailigtas si Xiao Wanru palabas ng paaralan. Pagkatapos ng mga halimaw na nilamon ang katawan ni Xiao Qianqian, biglang naging tahimik ang labas ng pasilyo. Isinuot ko ang ulo ko sa maliit na bintana ng pinto. Malinaw kong nakita sa salamin. Ang tanawin. Sa lugar ay nanatili lamang ang isang pulang mansa. Ang mga halimaw na ito ay lahat ay kakaiba sa panahong ito. Naghihintay sa lupa. Nanginginig na parang natatakot sa isang bagay. Ayon sa normal na takbo. Matapos kainin si Xiao Qianqian ang mga halimaw na ito. Susunod na target ay dapat kami sa silid-aralan. Hindi na dapat manatili sa lugar na ito. Ano ba ang nangyayari dito? Mahigpit na hawak ni Xiao Wanru ang kanyang mahabang espada at nagtanong. Shenjai, anong sitwasyon sa labas? May panganib, handa siyang unang lumabas. Upang protektahan ako. Tumingin ako kay Xiao Wanru. Huwag munang kumilos, tingnan ang sitwasyon. Kakatapos ko lang magsalita. Nagsimulang marinig ang kakaibang hakbang sa labas ng silid-aralan. Dahan-dahang papalapit sa lokasyon ng silid-aralan. Bawat hakbang na iyon, parang kumakatok sa puso ng bawat tao sa loob. Nakakakilabot ang pakiramdam.
Ito ang boses ni Zhao Xiaolu. Hindi ba siya nag-leave ngayon? Bakit siya bumalik? Bakit siya nandito? At hindi ba siya natatakot sa mga halimaw sa labas? Hindi ba siya magiging halimaw tulad ni Gao Junhao? Kung hanapin ninyo si Gao Xiaoli. Hindi ito problema ko. Tama. Lahat ng yan ay pinagsamantalahan ni Gao Xiaoli sa kanya. Hindi natin kasalanan yan. Noong nakatira pa siya sa dorm kasama si Zhao Xiaolu, mga babae ay nagkukwento ng tahimik. Parang may ginawa na siyang masama kay Zhao Xiaolu noon. Na hindi maganda. Mahigpit kong yayakap ang pangu-akse sa aking kamay. Kahit ano paman ang dahilan ni Zhao Xiaolu sa pagpunta dito. Kung maglakas loob siyang saktan ako at si Xiaowanru, hindi ako magdadalawang isip na ayusin siya. Dumating na siya. Buksan mo ang pinto, kaibigan ko. Hindi ba kayo mahilig makipaglaro sa akin? Hihi! Nakita na kita. Xiaolu, patawarin mo ako. Patawad. Naisip mo ba ang tungkol sa araw na ito? Ngayon, hayaan mong patawarin kita. Talagang nakakatawang biro. Biglang lumamig ang tingin ni Zhao Xiaolu. Agad na nagsara ang pinto. Nang makita ko ang eksenang ito, hindi ko maiwasang magulat sa puso ko. Matapos kainin ang gagamba, dito nagsimula ang pagbabago. Mental na kapangyarihan. Malapit na sigurong maabot ang rurok ng unang antas. Hindi alam ni Gao Xiaoli kung saan niya nakuha ang tapang. Kinuha niya ang isang paa ng mesa sa sahig at tumakbo patungo kay Zhao Xiaolu. Ang pamalo ay tumama sa paa ng gagamba ni Zhao Xiaolu. Ngunit parang tumama ito sa bakal. Walang kahit anong pinsala na naidulot. Sa halip, nayanig ang mga paa ng mesa at nahulog sa lupa. Naramdaman ni Zhao Xiaolu ang atake ni Gao Xiaoli. Nagtatawa, itinaas si Gao Xiaoli mula sa kawalan. Ang makapangyarihang telekinesis ay mahigpit na humawak kay Gao Xiaoli. Kahit anong pagsusumikap niya ay walang silbi. Mabilis na nawala ang hininga ni Gao Xiaoli. Si Zhao Xiaolu ay agad na tumingin sa akin. At kay Xiaowanru. Para kay Zhao Xiaolu, kami dalawang nagising. Ay parang masasarap na pagkain. Zhao Xiaolu, sa tingin ko, baliw ka na. Mahigpit kong hinawakan ang aking palakol na handang. Lumaban anumang oras. Sa totoo lang, hindi ko talaga balak magkaroon ng alitan sa kanya. Bago maging halimaw si Zhao Xiaolu, isa rin siyang taong pinagdaanan ang hirap. Pero ngayon, nagkamali ka ng intensyon. Nasaktan ang minamahal niyang mga kuko. Dahil dito, napasok si Zhao Xiaolu sa isang estado ng pagkabaliw. Maraming makakapal na puting sinulid ang lumalabas sa bibig niya. Sumasabog mula sa loob. May kalakip na mga piraso ng maputlang berding laso, na may nakakasirang malagkit na likido. Ito ay natatanging atake ng sapot ni Zhao Xiaolu pagkatapos ng mutasyon. Pagsalakay gamit ang sapot, hinabi ang sapot sa isang malaking lambat na papunta sa akin. Diretsong tumutusok. May kumislap na gintong liwanag sa aking mga mata. Ang enerhiya sa loob ay nagwawala. Sa ganitong malawak na atake, napakahirap umiwas sa ganitong masikip na espasyo. Halos imposibleng gawin. Tamang-tama, pagkakataon na ito para subukan ang aking nagising na talento. Agad na umusbong sa akin ang mga dilaw na liwanag ng enerhiya. Di nagtagal ay umikot na ito sa kamay ko. Sa hiwalay na pana ng langit, hinawakan ko ang hiwalay na pana ng langit at itinaas ito ng diretsyo sa langit. Nagsimulang manginig ang paligid. Para bang yanig ang buong gusali. Patuloy na nanginginig ang mga mesa sa loob ng kwarto. Nababasag din ang mga bintana sa paligid. Sa sandaling ang mga hibla ng pusa ay malapit ng kumain sa buong katawan ko. Nang nasa bag ka, pinunit ko ang aking kalakip. Ang kalasag ng langit ay naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan direktang hinampas sa spider web. Sa isang iglap, nagkabasag-basag. Hindi makakapigil kahit kaunti. Sa isang malakas na ingay. Matapos mabasag ang spider web, direct na pinutol ng huwad na kalasag ang katawan ni Zhao Xiaolu. Biglang, nahati ng dalawa ang katawan ni Zhao Xiaolu. Shenjai, ayos ka lang ba? Maingat kong hinaplos ang ulo ni Xiaowanru.
Ganito pa rin ang ugali ng batang ito mula noon. Ganito siyang mag-alala sa sarili niya. Pagkatapos ay pinatay ko ang naiwang bakas ni Zhaok Xiaolu. Nakuha ang kristal. Sa kristal na ito, may puti na may bahid ng pulang liwanag. Ito ay dapat na isang unang antas na espiritu kristal. Ayon sa alaala ng nakaraang buhay, aalala ko rin ang kalidad ng espiritu kristal. Ang kalidad ay nahahati mula sa mababa hanggang sa mataas. Mababa, unang antas, panggitnang antas, mataas na antas. Hawak ko ang unang antas na espiritual na kristal. Nagsimula akong sumipsip sa isang pag-iisip. Isang liwanag ang pumasok. Isang puting liwanag ang pumasok. Sa aking katawan. Agad kong naramdaman ang kasiyahan sa aking buong katawan. Bawat selula ng aking katawan ay parang humihinga. Malaki na ang tindi ng enerhiya sa katawan ko. Hindi katakataka na ito ay isang panimulang kristal. Bigla akong umangat hanggang sa rurok ng ikalawang antas ng mga nagigising. Dahil sa angkin kong talento ng Chaos Tuanhu ang body. Mas malaki ang pag-angat ko pagkatapos masipsip ang kristal kumpara sa iba. Mas malakas ako ng malaki. Sa unang yugto ng katapusan ng mundo, kapag nakasipsip ng isang panimulang kristal, karaniwan, ang isang tao ay makakaangat lang hanggang ikalawang antas. Mababang antas ng pagkagising. At ako ay diretsong umakyat sa rurok ng ikalawang antas. Ngunit kasabay ng pagtaas ng antas ng mga gising. Ang bilang ng mga espiritual na kristal na kinakailangan ay patuloy na lalago. Xiao Jai. Ano ang susunod nating gagawin? Kami ay nagising na. Ang susunod na kailangan naming gawin ay patuloy na umangat. Sa katapusan ng mundo, ang mga nagising na may kapangyarihan ay mga pagkain din ng mga halimaw. Habang nagpapatuloy ang katapusan ng mundo, patuloy na manghuli ng tao at kapwa nila nilalang ang mga halimaw. At patuloy na mag-evolve. Lalong lalakas ang mga halimaw na ating haharapin. Para mabuhay, kailangan nating patuloy na umunlad. Ang mundo ay puno ng kalupitan. Ang mahihina ay kinakain ng malalakas para makasurvive. Kailangan nating magsikap na paunlarin ang ating sarili. Kung hindi, ang tanging kapalaran ay magtago sa imburnal magpakailanman. Sa huli, magiging pagkain tayo ng mga halimaw. Naiintindihan ko na. Pero hindi ko masyadong alam kung paano umunlad. Ngunit ako ay magbabantay sa aking tabi. Anumang banta sa iyong pag-iral ay dapat alisin. Agad kong hinawakan ang kamay ni Xia Wanru at naghanda ng umalis. Dito ay tumayo si Huang Tian, ang mayamang anak ng klase. Chen Jai, isama mo ako. Ang tatay ko ay direktor ng Guangyao Group. Basta't protektahan mo ako. Sinasalamin ko sa iyo na makakaranas ka ng walang katapusang kayamanan at karangyaan. Gusto mong magkano, walang problema. Ngayon na tayo nasa katapusan ng mundo. Pera. Sa tingin mo ba may silbi pa? Sobrang inosente mo talaga. Chen Jai, ang mahirap, maaga pa namang nawala ang magulang mo. Nag-aaral habang nagtatrabaho sa part-time, ikaw. Hinihintay pa ni Huang Tian na matapos sabihin ang trabaho, biglang naglamig ang mukha ko. Natakot si Huang Tian kaya agad siyang naging alerto at pinatigil ang kanyang boses. Hindi ko na siya pinansin. Dinala ko si Xia Wanru palabas ng pintuan ng silid-aralan. Nagkaroon ng maikling usapan ang mga kaklase. Kumuha sila ng ilang mga patungan ng mesa at walis mula sa silid-aralan. Sunod-sunod silang sumunod sa likod ko. Umalis na sila. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi pwede. Kailangan nating mabuhay. Sundan natin si Chen Jai. Ganito lang tayo mabubuhay. Tama. Sa ganitong sitwasyon, kailangan lang natin humingi ng tulong kay Chen Jie. Ihatid niya tayo. Napansin ang mga kaklase na sumusunod. Hindi rin naman ako nagsimula ng gulo para paalisin sila. Una, kasi matagal na kaming kaklase. Kaya hayaan na lang silang makipag-ugnayan. Ang importante, wag lang nilang ako mainis. Pangalawa, siguradong makakakuha tayo ng maraming halimaw kung ganito karami. Makakuha ng halimaw. Saktong magagamit ko ang mga kaklase na ito para pumatay ng halimaw at mag-level up. Pagkatapos ay pumunta ako sa convenience store ng paaralan. Kinuha ko lahat ng pagkain na pwedeng kainin doon. At inilagay sa aking backpack. Alam din ng ibang kaklase kung paano kumuha ng supplies. Pero nang hihingi lang sila ng mga hindi ko gusto. Nilinis ko ang buong convenience store at napuno ang 2 malaking bag. Bago ako umalis, si Lin Xiu, dating tagapangulo ng AA. Sa oras na iyon, lumapit siya sa akin ng mapagkunwari. Kuya Chen, malakas ang katawan ko. Hayaan mo akong tulungan kang magdala ng mga gamit. Ikaw at ang hipag mo, maglakad lang kayo. Tumango si Lin Xiu na nakayuko at puno ng pagnanasa. Nakita ko ang kanyang ganitong anyo. Saka palang mabigat ang mga dala. Binigay niya talaga sa kanya. Pero kung kahit kaunti man ang kanyang pagtutol, agad ko siyang papatayin. Kami, isang grupo, kakalabas lang mula sa convenience store. Bigla kaming ni-encounter ng isang grupo. Tumingin ako ng diretsyo. Sila ay si Zhao Hu, ang nagwagi mula sa 6th class. Matagal nang basto si Zhao Hu noon. Sa paaralan, kilala siya bilang isang kilalang bully. Palaging nananakit ng mga mas bata sa klase. Madalas siyang pinapagalitan ng paaralan. Kung may sense kayo, wag na kayong magpasikat, ibaba niyo na ang mga gamit niyo. Ang boss namin ay isang taong nagising ang kakaibang kakayahan. Hindi makakatapat ang mga halimaw sa kanya. Malapit na. Si Zhao Hu ay nagtagumpay na magising ang kanyang talento. Nakatulong sa maraming tao sa ikalimang klase na makaligtas. Kasabay nito, kinokolekta ko ang mga nakaligtas na estudyante mula sa ikalimang klase. Bilang maliit na kapatid. Nang marinig ko iyon, nag-angat ako ng kilay.
Talagang sobrang arugante na ng mga tao sa ikalimang klase. Ito ay koleksyon ko mismo. Bakit ko ibibigay sa inyo? Ayaw niyo pangang tumanggap ng inuman. Uminom ng parusang alak, nagalit si Zhao Hu. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Agad na lumitaw ang dalawang malaking pakpak sa likuran, na may mga batik na makulay sa ibabaw. Mukhang si Zhao Hu ay kumain ng isang 7-star ladybug bago dumating ang katapusan ng mundo. Kaya nagkaroon siya ng ganitong pagbabago. Biglang umalog ang mga pakpak sa likuran ni Zhao Hu. Parang isang bolang bato ang buong tao na bumagsak sa akin. Maganda ang kanyang obserbasyon. Agad niya akong nakilala. Ako ang pinuno ng kanilang grupo. Naghahanap ng kamatayan. Bahagyang kumurap ang aking kamay. Biglang lumitaw ang akse ng langit sa aking kamay. Nasa antas na ako ng ikalawang yugto. Ipakikita ko sa iyo ang aking lakas, Nakatingin ako ng matindi kay Zhao Hu. Hindi ako naguguluhan. Mahigpit kong hawak ang akse ng langit. Isang malamig na liwanag ang kumislap. Diretso itong tinama sa mukha ni Zhao Hu. Ang akse ng langit ay tumama sa bakal na kamay ni Zhao Hu. Ang matutulis na kuko ay naglabas ng matinis na tunog. Dahil hindi niya kinaya ang lakas, ay umatras siya. Malungkot ang mukha ni Zhao Hu. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay. May konting galing ang batang ito. Kung mangahas kang saktan si Xiaoji. Kung mangahas kang saktan si Xiaoji. Hindi pa ako nakapag-aksyon. Hindi pa ako nakapag-umpisan. Biglang lumabas si Xiaowanru sa gilid. Punong-puno siya ng mga kaliskis. Kumikislap ang kanyang mahabang espada. Diretsong tinuturo ang Zhao Hu. Biglang may tunog na bang. Nakaturo ang mahabang espada ni Xiaowanru sa bakal na kamay ni Zhao Hu. Naglabas ng matinis na tunog. Napakalakas ng ataking ito. At may kasamang kidlat pa. Direktang pinainit ang mga kamay ni Zhao Hu. Kayo ng mag-asawa ay naghalo ng laban. Nagtanggol ang mga kapatid ni Zhao Hu. Ngunit tinignan lang sila ni Xiaowanru. Kaya't napilitan ang mga kapatid na magtago sa likod ni Zhao Hu. Wanru, umatras ka muna at magpahinga, ako na ang bahala. Tumayo ako sa harap ni Xiaowanru. Sakto na subukan ang sarili kong talento. Sakto na subukan ang lakas ng rurok ng ikalawang antas. Nag-alala si Xiaowanru at sumigaw nang makita akong ganito. Matatag akong nakatayo sa harap. Hindi na nagsalita pa. Ano kaya ang balak niya? Nandito lang ako sa likod, nagbabantay. Huwag mong akalaing panalo na kayo. Pag napatay kita, saka ka na magpakita sa babaeng nasa likod mo. Mayroon pa akong lihim na baraha. Isang basag na pana. Hindi makakabasag ng depensa ko. Ang galing ng kahon na to, parang isang ibon na turtle. Hindi posible ang depensa ko. Espesyal ang aking talento sa depensa. Ngunit hindi niya kaya ang isang palo niya. Kuya Chen. Dati tayong naloko ni Zhao Hu. Ngayon patay na ang taong iyon. Ngayon sasama na kami sa'yo. Tanggapin mo na kami. Mula ngayon, susunod kami sa iyong utos. Hindi mahalaga, pero maaari kang magdala ng mga halimaw para sa akin. Kapag naging matatag na sa huli, maaari rin kaming bumuo ng isang puwersa. Bumangon ka. Salamat, Boss Chen. Susunod na hinto, ospital ng lungsod. Nandoon ang isang unang yugto na boss. Para mabilis na umangat, kailangan mong harapin ang mas malakas na mga kalaban. Ang mga taong ito ay pwedeng makaakit ng mga kalaban. Hindi magandang ugali ang makialam sa panahon ng apokalipsis. Pang-emergency na balita. Dahil sa hindi maintindihang magnetic burst, maraming tao at hayop ang nagkaroon ng deformity. Inirerekomenda ng mga eksperto na sa panahong ito, mas mainam na magtago na lang sa bahay ang lahat. Huwag kang gumalaw ng basta-basta. Paglitaw ng kakaibang halimaw, di nagtagal ay naalarma na ang mataas na opisyal ng Dragon Country. Agad silang kumilos. Nagsimula ng pag-aaral tungkol sa kakaibang halimaw, at nagbigay ng paalala sa mga tao.
Sayang kapag lumabas na ang paraan. Pero hindi pa rin ito ang priority ko pang alalahanin. Pagdating ng huling yugto ng katapusan ng mundo, lalo lang itong magiging mahirap para mabuhay. Tanging ang mga taong patuloy na nagpapahusay hanggang sa sukdulan ang may karapatang mabuhay. Minsan pa, kaya nilang gamitin ang di pangkaraniwang mutasyong ito para makamit ang sinasabing walang hanggang buhay. Kasama ang aking koponan, patungo kami sa ospital ng lungsod. Kakaalis lang namin kanina. Biglang may narinig akong sigaw. Lumingon ako. Nakita ko ang isang sasakyan na may usok na tumataboy sa isang binatang nakasalamin. Nang makita niya kami, nagsumikap siyang humingi ng tulong. Ngunit malamig ko lang siyang pinanood na parang nagpapanggap. Hindi ba kayo mga estudyante? Bakit ang lamig mo naman? Isang halimaw na nagbago patungo sa direksyon ng butiki. Batay lang sa amoy. Mas marami pang nakitang pagbabago kaysa kay Hawk ulo dati. Ang daming estudyante. Sa wakas, makakakain na tayo ng masarap. Bakit ngayon lang nagbago si Brother Chen? Kakatapos lang niyang maging normal kanina. Siguro ito ay likas na kakayahan ng butiki halimaw. Kaya nitong gayahin ang tao at maging anuman ang nais. Ayos ang panlaban sa pag-atake ng palihim. Hindi ito makikinabang sa harapang labanan. Pangahas na hindi natatakot sa akin. Maging masunurin ka at maging pagkain ko. Lumayo ka, halimaw. Napakabagsik na bata. Dahan-dahan mong i-enjoy ito mamaya. Kinakalabit siya ni Xiaoyu. Napakababang uri ng babae, pakawalan mo ako. Araw-araw kidlat. Nagulat ang butiki, pinalaki ang mga mata. Tinitingnan ang paparating na kidlat sa harap niya. Sa maikling panahon na ito sa lugar na ito. Nakatagpo na rin siya ng mga nagising na tao. Ngunit madali siyang nalutas at nilamon. Ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang abnormal na katulad ni Xiaowanru, na kayang magpatawag ng kidlat. Mula sa langit, nakita ni Xiaowanru ang takot sa mukha ng butiki. Hindi niya maiwasang umiti. Ito ay dahil kay Kuya Chenje bago dumating ang katapusan ng mundo. Na pinakain siya ng bamboo leaf green. Ngayon siya ay isang munting tupa na madaling masaktan. Ang mahabang espada ay tumama ng mabigat sa katawan ng butiki. Malakas na liwanag. Mula sa pagitan ng mahabang espada at ng butiki ay naglalabas ng liwanag. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala ang puting liwanag. Si Xiaowanru ay mahigpit na humawak sa mahabang espada, nakatutok sa harapan. Ngunit hindi pa namatay ang butiki. Hehehe, ang butiki ay nakayuko. Malalim na humihingal. Nasaktan si Xiaowanru. Nang suntok na ito, may lumabas na kaunting dugo mula sa kanyang mga kaliskis. Sa isang sandali, nararamdaman niyang ang buong balat ay parang mababalatan. Buti na lang ay mayroon siyang gising na talento, ang Red Flame Lizard Armor. Ang Red Flame West Lizard ay kayang. Biglang tumaas ang depensa ng kaliskis nito sa loob ng maikling panahon. At kasama pa ang lizard monster na nakasandal dito. Nasa rurok na siya ng ikalawang antas. Hindi ganoon kadaling patayin. Putang ina, daring nasaktan ako. Noon, pinipilit ako ng boss. Ngayon, naging monster na ako, pinipilit pa rin ako. Ayaw kong mamatay. Mamatay kayo sa akin. Kulangan pa ang karanasan ni Xiaowanru sa laban. Agad niyang ginamit ang pinakamalakas na atake. Akala ko siguradong matatalo. Ngunit hindi ko inasahan na ang kalaban ay mas mataas ang antas kaysa sa kanya. At sabay na may talento sa depensa. Sa isang suntok na ito, hindi mo lang napatumba ang kalaban, kundi napasok mo pa ang sarili mo sa kahirapan. Pagod na siguro ang batang iyon. Ngayon, ako naman. Isa pa. Isa pa. Akala mo ako pa rin ang kalaban mo.
Ako ay nasa ikalawang antas ng tuktok. Haha, umalis ka na dyan. Hindi ka pa rin pwedeng mang-aasar. Ang malakas kong boses ay umaalinggaw sa oras na ito. Kasabay na lumipad ang kalasag ng pagbubukas ng langit. Diretsyong tumama sa daan ng naglalakad na lizard. Bastos na batang ito naninibak sa akin. Hahagupitin kita. CJ. Ikaw rin. Tuktok ng antas. Lumikha ng mundo. Hindi mo ako kayang patayin. Ang matalim na panggupit ay agad na pumutol sa katawan ng butiki. Agad na sumunod ang isang purpurang bola ng liwanag. Lumabas mula sa bangkay ng butiki. Kilalang kilala ko ang ganitong uri ng gas. Ito ay isang kayamanan para sa pagpapabuti ng anyo ng espiritu sa labanan. Harmonyang malinis at marumi. Lumabas ka. Dahil dito, dahan-dahan akong tumuro sa purple na gas sa harapan. Isang misteryosong amoy ang sumabog mula sa aking katawan. Napakalakas ng enerhiyang ito. Nang lumitaw, lahat ng tao sa grupo ni Zhu ay nabulag sa kanyang liwanag. Nang makita ng Hongmeng Kingsuki ang purple na ulap, agad itong tumakbo papunta rito. Sa isang iglap, sinaklaw nito ang purple na ulap. Sa hindi nagtagal, ang ulap ay tuluyang nawala. Ganap na nilamon ng Hongmeng Kingsuki. Matapos ang pagsipsip, ang hangin ng Hongmeng na naglilinis ng maruming enerhiya ay muling naging mas makapangyarihan. Ang ilang bahagi ng enerhiya ay nagbalik sa akin mula sa kanyang katawan. At mas kakaiba pa, pakiramdam ko ay may nadagdag sa aking katawan. Inamoy ko ito, at nag-isip ako. Bigla na lang ay may lumitaw na maliit na kaliskis sa aking katawan. At nagsisilabasan pa ito ng banayad na dilaw na liwanag. Ito ang depensang talento ng butiki halimaw. Tahimik akong nagulat. Ang Hongmeng na malinis at maruming enerhiya ay hindi lang nakakapagbalik ng enerhiya, kundi pati ang talento ng kalaban ay naibalik sa akin. Ang galing ng boss. Isang palakol lang ang kailangan para matapos. Mabagsik ang boss. Kuya, gamitin natin ang katawan ng butiki halimaw para mag-ihaw tayo. Hahaha. Katawan ng butiki. Kumain ka na lang kung gusto mo. Salamat, kuya. Sa totoo lang, ang mga tao sa katapusan ng mundo ay nakakain ng mga katawan ng halimaw at makakakuha rin ng ilang benepisyo. Mas malakas ang katawan kumpara sa karaniwang tao. Pero may pagkaalangan ako sa mga halimaw na ito. Hindi ko balak kainin ang mga ito. Sa oras na iyon, unti-unti nang lumalalim ang gabi. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang dumilim. Pumili lang ako ng isang hotel. Nilinis ko lang ang ilang karaniwang halimaw sa loob. Pwede na akong tumuloy. Nakatira ako sa ikalawang palapag. Iba pang mga kaklase para sa kanilang kaligtasan ay ayaw na humiga sa labas ng koridor sa ikalawang palapag. At ayaw ding tumakbo sa ibang palapag. Kaka-check-in ko lang sa loob ng kwarto. Narinig ko na ang tunog ng mga baril mula sa labas ng bintana. Binuksan ko ang kurtina. At tumingin sa malayo. Isang armadong pangkat ang maihawak ng machine gun. Napatuloy na nagpapaputok sa mga halimaw na papalapit sa kanila. Habang nagpapaputok ang armadong pangkat, ay umatras sila papunta sa hotel na ito. Pinapanood ko sila mula sa loob ng kwarto. At ako'y napangisi. Dinala nila ang mga deformed na halimaw na ito. Papunta sa direksyon ko. Magdudulot ito sa akin ng malaking problema. Ang leader ng grupo ay isang malaking tao. Kumuha siya ng 2 granada. Ginamit ang bibig para buksan ang safety. Bigla siyang humampas ng kamay. Ibinato ang granada sa gitna ng mga halimaw. Sumabog ang granada na may malakas na tunog. At dahil dito sa malakas na tunog, ang halimaw na dati abala sa matinding atake ay napatigil sandali. Gamitin ang maikling panahong ito. Ang 8 tao sa grupo ay itinulak ang pinto ng hotel. At pumasok. Ilang tao ang gumamit ng 2 bintana ng hotel. At nag-set up ng machine gun. Patuloy na nagpapaputok sa grupo ng mga halimaw. Maraming mga kaklase ang dahil sa pagkamausisa. Sumilip mula sa hagdan ng ikalawang palapag para manood. May tao pa rito na may baril. Isang miyembro ng grupo na may peklat agad napansin ang ilang estudyante. Sa sigaw na iyon, agad umatras ang ilang estudyante. Pero nakita na sila. Silaw ba ang umakyat para tingnan? Ang lalaking nangunguna. Hinaplos ang isang pandak at mataba sa tabi. Habang siya ay patuloy na pumipigil sa mga halimaw. Ang tinatawag na laoban na pandak at mataba ay nakatanggap ng utos. Binitbit ang kanyang submachine gun at tumakbo papunta sa ikalawang palapag. Pagdating niya sa ikalawang palapag, agad niyang nakita ang mga estudyanteng nagtipon sa labas ng aking kwarto. Nakita niyang may ilang babaeng estudyante na hindi gaanong maganda ang itsura sa loob. Hehe, ang dami palang magagandang babae dito. Talagang meron ito. Masaya ang mga magkakapatid namin. Ang maliit at chubby na lalaki ay dumila sa labi niya.
Nakatutok ang baril sa mga kaklase ko. Hindi pa nila nakita ang tunay na baril. Natatakot agad sila. Lahat ay nagsimula magtago sa pintuan ng kwarto ko. Nagsusulungan sila sa isang lugar. May mga magagandang bagay pa ba dito? At meron pang ganitong magandang babae. At meron pang ganitong magandang babae. Haha, ang laki ng kita ko dito. Hoy, tumigil ka na dyan. Isa lang siyang estudyante. Natatakot at umihina. Nakakatutok ang baril sa akin. Pinakamainit na galit ko sa buhay ko ay kapag may ibang tao na nagtutok ng baril sa iyo. At ano ngayon? Sinabi kong bitawan mo ang batang babae na iyon. Bingi ka ba? Ngayon, akin na siya. Ayaw ko nang makita siya ulit. Hahaha. Swerte mo at may kaalaman ka. Sumama ka sa akin, maliit na prinsesa. Kapatid, tutulungan kita na mabuhay sa mundong ito. Hindi tumigil si Xiaowanru. Agad siyang bumaba ng ikalawang palapag. Isang malakas na galaw. Ibinato ang bangkay ng mataba at pandak na lalaki sa harap ng lider ng grupo. Ang lider ng grupo ay nanginginig sa galit. Walang pag-aalinlangan niyang pinindot ang gatilyo. Lahat ng paputok ay sumugod papunta sa direksyon ni Xiaowanru. Sayang, ang mga ordinaryong armas na ito. Sa tingin ni Xiaowanru, masyadong mahina ang mga ito. Ang bilis ng bala ay pinalalaki sa kanyang paningin. Parang 10 beses na mas malaki. Hinayaan lang niyang umikot ng bahagya ang katawan niya. At madali niyang naiiwasan ang mga bala na ito. Putang ina, siya ang nagising na halimaw, kuya. Tara na, umalis na tayo. Pwede ka nang umalis? Ayusin ang grupong ito. Kakaakyat lang niya sa itaas para magpahinga. Isang nakakatakot na sigaw ang umabot mula sa labas ng hotel. Narinig ko ang ingay at bumaba ako sa unang palapag. Lumingon ako. Isang halimaw na may katawan ng ahas at ulo ng manok. Lumabas mula sa kadiliman. Ang laban dito kanina ay humatak sa kanya. Hindi niya inaasahan na. Nandito pala ako, isang masarap na pagkain. Sa simula, isang ikalawang antas na gising. Ang pinakamainam na pagkain para sa ganitong mataas na uri ng halimaw. May problema na naman. Nakunot ang aking noo. Bigla na lang lumitaw ang kapang ng langit sa kamay. Isang malakas na tapak sa sahig. At nawala ang katawan ko sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw na ako sa tabi ng halimaw na may ulo ng manok. Ang halimaw na ito ay nasa unang yugto ng ikatlong antas. Isa itong nangungunang mandirigma sa unang bahagi ng katapusan ng mundo. Tila nakita niya ako na parang pagkain. Dati ay puno siya ng kumpiyansa. Nang maramdaman niya ang bilis ko, tuluyan siyang nataranta. Si Chicken Head ay naghahanap ng aking lokasyon. Bago pa niya ako malok, nasa harap na ako niya. Pagbukas ng langit at lupa, hindi na ako nagdalawang isip. Agad kong ginamit ang aking talento ng pagbukas ng langit. Ang matalim na palakol ay bumagsak diretso sa ulo ng manok. Mabilis naman ang reaksyon ng halimaw na may ulo ng manok. Ginamit nito ang matigas nitong tuka para humarap. Pero hindi man lang ito nakapagdepensa. Parang pinaghiwa-hiwalay ko lang ang kawayan gamit ang aking palakol. Agad nitong naputol sa dalawang bahagi ang tuka ng manok. Matapos kong masipsip ang enerhiya ng halimaw na manok, malaki ang aking naging pag-unlad. Ngayon gusto kong umakyat sa ikatlong antas ng paggising. Kahit kailan pwede. Naputol ang ulo ng manok. Sumabog ang sariwang dugo. Di nagtagal, bumagsak at namatay ang halimaw na may ulo ng manok. Wanru. Ginamit mo ang imitaing mandirigmang espiritu para sumipsip sa halimaw na may ulo ng manok, di ba? Medyo maganda ang mga katangian nito. Esan. Matapos masipsip ng Etherwar Spirit ang chicken-headed monster, malaki rin ang pag-angat ni Xiaowanru, at maayos na naabot ang rurok ng ikalawang antas. Sayang lang at ang chicken-headed monster na ito ay hindi nakabuo ng spirit crystal. Kung hindi, kami dalawa, ay kahit isa ay makakaangat na sa ikatlong antas na. Bumalik sa ikalawang palapag. Nagpalit ako ng kwarto. Naghugas ng mainit na tubig. Nilinis ang lahat ng dumi sa katawan ko. Sa araw na ito, naging abala ako. Lahat ng bahagi ng katawan ko ay naging marumi. Pagkatapos maligo, pakiramdam ko ay maginhawa buong katawan. Zishen Shacheng. Sinabi ni Xiaowanru na natatakot siya. Piliting makisama sa akin sa pagtulog. Nang lumabas ako mula sa paligo, nakita kong nakahiga na si Xiaowanru sa kama. Nakasilk pajama si Xiaowanru. Napakamanipis. Ipinapakita ang kanyang mahahabang binti na napakaputi. Nakahiga sa tabi ng kama. Maganda at kaakit-akit.
Sasabihin ko man, isa akong batang puno ng sigla. Nang makita ko ito, naramdaman kong umaapaw ang aking dugo. Ganito ka lang natutulog. Walang kumot na nakatakip. Sa nakaraang buhay, hindi naging ganito kaaktibo si Xiaowanru. Marahil sa buhay na ito, apektado ng dugo ni Pangu. Si Xiaowanru ay labis na palaban sa akin. Kinabukasan ng umaga, gumagana pa rin ng maayos ang telebisyon sa hotel. Pagod na si Xiaowanru sa mga ginawa ko, kaya binuksan niya ang telebisyon para manood. Ang pinapalabas ay iba't ibang imahe mula sa buong mundo tungkol sa mga deformadong mutasyon. Sa mga larawan, iba't ibang nilalang na parang dragon at mga hayop ay patuloy na nanghuli sa mga tao. Umuusok na usok, mga daan ay puno ng mga hinaing ng tao. Pagkatapos dumating ang katapusan ng mundo, yung mga walang kakayahang magising ay ganito kaawa-awa. At sa mga tao, marami rin ang nagising na may superpowers. Itong mga tao, halos lahat sila ay sumali sa hukbo ng Dragon Country. Sa Dinie, maraming super warriors ang tumayo sa harap ng sangkatauhan. Nakikipaglaban sa mga mutant na halimaw. Hindi lahat ng super warriors ay katulad ko, na iniisip lang ang sarili kong personal na galit. Kahit noong nakaraang buhay o ngayon, ang mga super martial warriors na sumali sa hukbo ay kadalasang puno ng katarungan. Kahit ako ay may paggalang sa kanila. Sila ay mga sundalo na, matapang na nag-aalay ng sarili para protektahan ang sangkatauhan. Karapat dapat silang igalang. Siyempre, hindi lahat ng mga depektibong halimaw ay madaling labanan. Ngayon ay ilan lamang itong mga depektibong halimaw na nasa antas tigre. Kaya paring bahagyang makayanan ng mga super sundalo ng tao. Kung makakaharap ng mas mataas na antas ng depektibong halimaw, maaaring hindi na nila ito kayanin. May malinaw na pagkakahati ang mga antas ng depektibong halimaw. Ito ay wolf level, tiger level, ghost level, dragon level, at god level. Tulad ng mga ordinaryong depektibong halimaw na nakasalamuha noon. Karamihan ay nasa antas ng lobo o mas mababa pa. At hindi gaanong banta sa karamihan ng mga nagising. Ngunit kapag nakatagpo ng antas tigre, hindi na ganoon kadaling harapin. Mga deformed na halimaw na antas 5. Karaniwang nagdudulot ng malawakang panganib sa buhay. Kapag umabot sa antas demonyo, mas nakakatakot pa iyon. Sa nakaraang buhay ko, nakatagpo na ako ng isang nilalang na antas gabi. Ganitong uri ng deformadong halimaw ay maaaring magdulot ng panganib na sisira sa isang bayan. Kapag umabot sa antas dragon, maaaring buong Dragon Country ang malagay sa panganib. Sa nakaraang buhay, hindi ko pa nakita ang deformadong halimaw na antas dragon. Tungkol naman sa antas Diyos, mas lalo na't ito ay isang alamat lang. Kapag nagpakita ang ganitong uri ng deformadong halimaw, kung hindi ito maayos na maproseso, ang buong sangkatauhan ay mapapahamak. Ang ganitong uri ng nilalang, hindi kayang hawakan ng karaniwang mga nagising. Maliban na lang kung magpapatuloy akong magtaas ng antas. Sa aking likas na talento sa pagkagising, laban sa mga kakaibang halimaw na tulad ng Diyos, dapat hindi ito magiging problema. Lahat ng talento ay walang hanggan ang paglago. Ikalawang araw ng bagong mundo. Mga kakaibang halimaw sa buong mundo. Mas malala pa kaysa kahapon nang dumating si Ren. Mas malupit pa sa pananakop. Para bang buong mundo ay nasa impyerno na. Ipinaalam ko sa mga kaklase na maghintay dito. Samantalang ako ay naglalakad kasama si Xiaowanru patungo sa ospital. Ang mga boss level na deformed monster sa simula ay ang aking layunin. Inabot ako ng halos 1 oras. Sa wakas ay nakarating ako sa ospital na nasa aking alaala. Ayon sa aking mga naunang alaala, naaalala kong mayroong isang unang boss dito. Dapat ay umabot na sa antas ng tigre. Sa kasalukuyan kong lakas, kung walang aberya, kaya ko itong harapin. Isinara ang pintuan ng salamin. Pumasok sa loob ng ospital. Napakalaki ng espasyo sa loob. Ngunit wala ng tao. Biglang umingay ang isang matinis na tunog sa ospital. Lumingon ako. Isang itim na 2 ulo na aso ang tumakbo papalapit sa akin. Ang 2 ulo ng aso ay pula ang mga mata. Ang laki ng katawan nito ay kasing laki ng isang maliit na kotse. Napakabilis ng bilis nito. Parang kidlat ang bilis. Hindi nagtagal ay nasa tabi na ako nito. Bukas ang matutulis na mga kuko. Gusto akong durugin ng isang pangil. Nakita ang mabangis na aso na umaatake. Hindi ako nag-aalala kahit kaunti. Wala akong kahit anong galaw. Mga hayop, umalis kayo. Pagkatapos ay nagpatuloy kami sa pagpasok. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, nakahinga ako ng napakamapanganib na amoy. Sa madilim na pasilyo ng ospital, narinig ang mga nakakabinging tunog, na parang tunog ng daga. Nang mamatay ang mga maliliit na daga, muli itong nagbigay ng mga matinis na sigaw mula sa kailaliman ng pasilyo ng ospital. Hindi nagtagal, sa aking harapan, lumitaw ang isang napakalaking daga. Puno ng balahibo ng daga ang kanyang katawan. Mangang pula ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pangil ay puno ng dumi. Kung hindi mo titingnan ng mabuti, talagang hindi mo ito mapapansin. Ito ay isang nilalang na nagbago mula sa tao. Ang baho, pinipigilan ni Xiaowanru ang kanyang ilong. Nagmamalupit siyang nagsalita. Pag lumabas ang daga boss, puno ang buong ospital ng matinding mabahong amoy. Parang amoy na nabubulok na itlog. Sobrang nakairita ng ilong.
Hindi lang si Xiaowanru. Ako mismo ay medyo nasusuka. Gitnang yugto ng ikatlong antas. Mga ganoon ang antas ng mga nagigising na tao sa tao. Ayon sa antas ng panganib, ito ay isang teacher level. Nang makita ako ng daga, lalong naging agresibo ito. Kanina, pinatay ko ang kanyang mga supling. Kailangan niyang maghiganti para sa mga supling niya. Kaya't nagangalit ang daga, sumugod sa akin sa likod. Parang isang palaso na lumipad mula sa pana, sumugod ito sa akin. Malaki ang katawan ng daga na ito. Napakalakas. Kapag sumugod, ramdam na nanginginig ang buong ospital. Ang daga ay gumamit ng mga pangil upang sumugod sa akin. Ngunit madaling naharang ng aking opening mouse. Ito ay labis na nagulat sa daga, sapagkat siya ay nasa mid-stage ng ikatlong antas. Akala niya ay kayang tapusin ang laban na ito. Kahit hindi ako mamatay, matutuklap pa rin ang balat ko. Pero hindi lang ako nasaktan. Sa halip na ipagtanggol ko pa ang sarili ko laban sa kanyang atake. Ganito lang ang itsura ng isang mutant na halimao sa mid-level ng third stage. Naramdaman ko na parang tinatamaan ng bakal na plato ang aking paa. Hindi ko inakalang sobrang matibay pala ng depensa ng daga. Nabahala ako sa loob ko. Pero kahit na hindi nakakaapekto sa daga, gumamit din ako ng lakas upang ilayo ang sarili ko sa mga daga. Kumagat sa akin ang daga. Bagaman hindi nagbago ang aking anyo. Pero masakit na ang pakiramdam ko. Ang taong ito ay ang pinakamalakas na tao na kanyang nakatagpo hanggang ngayon. Kailangan itong alisin agad. Kaya ang daga-tao ay yumuko sa lupa gamit ang apat na paa. At tiningnan ako gamit ang isang napakakakaibang tingin. Habang ako'y naguguluhan pa, isang kakaibang tinig ang narinig mula sa tiyan ng daga-tao. Hawak ko ang akstang pangbukas ng langit at nagbantay. May kutob ako na hindi ganoon kasimple ang daga-taong ito. Sa isang iglap lang talaga, biglang naging pula ang maliliit na mata ng daga. Isang madilim na pulang larangan. Mabilis na sumibol sa tabi ng daga. Hindi pa ako nakatakbo o nakatalikod. Nabuo na ang larangang ito at niyakap na ako. Pagkatapos ng pulang liwanag, nagmulat na ako ng mata. Nakita ang kakaibang tanawin sa harapan. Ito ay isang ilusyon. Muli akong nakatagpo ng uri ng kapangyarihang mental. Talagang mahirap labanan ang ganitong kapangyarihan. Ngayon, ako ay nasa isang karaniwang silid ng residente. Anong bagay? Nakapangangatwiran ako. Agad niyang pinukol ang tabak sa tabi ng pader. Binasag ito. Ang talim ng huwagong akse ay bumagsak sa pader ng kwarto. Ngunit walang kahit kaunting pinsala. Ito ang kakayahan ng ilusyon ng maliit na boss. Subukan ng Hongmeng Kingsuki. Walang epekto. Ang Hongmeng Kingsuki ay kayang sirain ang ilusyon. Dapat sana ay may silbi ito. Maliban na lang kung hindi ito isang ilusyon. Inikot ko ang silid na ito. Magulo dito. Nakalat ang mga damit at iba't ibang bagay. Parang isang kwarto ng isang taong walang buhay. Lumakad ako ng 2 hakbang papasok. Agad kong nakita ang isang matabang, mamantikang tao. Nakikipag-chat siya sa ibang babae gamit ang computer. Pero nang binuksan niya ang video, sumigaw ang babae sa kabilang linya. Ang pangit mo. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas at magpakita? Umalis ka na, walang gwapo sa mga naglalaro ng laro. Sinasabi ba na tanging mga gwapo lang ang karapat dapat mabuhay sa mundong ito? At ang mga tulad ko ay karapat dapat lang mabuhay sa imburnal. Nang matapos siyang magsalita, nagsimula nang lumaki ang katawan ng matabang tao. At nagsimula ring tumubo ang magulong balahibo ng daga. Ang dating patag na bibig ay nagsimulang humaba at tumulis. Ang mga pangil sa itaas ng bibig ay unti-unting tumutubo. Sa hindi nagtagal, siya ay naging ang anyo ng aking dating amo na nakita ko sa labas. Ah, ganun pala. Ito ang alaala ng tao daga bago ang kanyang pagbabago. Hindi nakapagtataka na walang silbi ang malinis at maruming hangin. Ito ay hindi isang ilusyon. Parang ang mga taong kagaya mo na gwapo ay karapat-dapat sa pag-ibig. Wala ba akong karapatan? Maaari niya akong tamaan. Hindi ko siya matamaan. Sobrang kakaiba nito. Sa labas ng saklaw, ako ay nakaramdam ng panandali ang pagkakahilo. Masaya ang daga sa labas. Tinitingnan niya ako na nakabulagta. Matapos siyang magbago ng anyo. Ang kanyang talento, walang makalalabas mula rito. Kahit sino pa man, maging ordinaryo o may kamalayan. Dito makikita kung gaano kalakas ang boss na ito sa simula. Sinamantala ng daga ang panahong naninigas ang katawan ko. At bigla akong inatake. Huwag mong subukang saktan si Little Jai. Malakas na kapangyarihan ng kidlat. Matagumpay na napigilan ang atake ng daga.
Napilitang umatras ng 2 hakbang. Isa siyang uri ng deformed na mutasyon na puno ng sama ng loob. Kagaya ng dati si Zhao Xiaolu. Kaya natatakot siya sa mga bagay tulad ng kulob. Pero hindi niya pinapansin si Xiaowanru. Sapagkat siya ay isang may kakayahang magising sa ikatlong antas. Ang mga daga na naharangan ang atake ay puno ng galit. Sa isang sigaw niya, tinawag niya. Lumabas mula sa dilim ang mga maliliit na daga. Lahat ng mga maliliit na daga ay may berde na mata. Ang mga ngipin ni King ay naglalabas ng usok na kulay asul. Isa ito sa mga talento ng taong daga. Nakakalason na daga. Kayang magpalabas ng 3 hanggang 1 maliliit na daga na puno ng lason. Pagkatapos matukoy ang target, otomatikong aatake ang mga maliliit na daga. Ang mga maliliit na daga ay sumugod sa lugar ni Xiaowanru. Xiaoyu lumabas ng bigas. Lumabas ka, Xiaoyu. Magaling ang ginawa mo, Xiaoyu. Sa oras na ito sa loob ng larangan, habang iniiwasan ko ang atake ng mga daga, hinahanap ko ang pagkakataon para makalaban. Ito ay isang ataking pang-isipan. Kailangan kong umasa sa Hongmeng. Malinis at maruming enerhiya. Subukan mo ito. Nagsimula ang lahat. Nagsimula ang lahat. Nagsimula ang lahat. Nagtagumpay. Nagsimula ang lahat. Anong posisyon ang gusto mong takbuhan? Kahit gaano ka kabilis, hindi mo kayang talunin ang aking palakol. Ah! Isang espesyal na kristal na tanging mga maliit na boss ng teacher level lang ang may-ari. Kung makuha ito, makakaakyat ako sa ikatlong antas ngayong araw. Tungkol naman sa dilaw, ito ay isang patak ng esensya mula sa mga daga. Kapag nainom, malaki ang magiging pag-angat ng katawan ng isang nagigising na nilalang. Ako ay may taglay na Chaos Tsuanhu ang nakatawan. Ang aking katawan ay talagang walang talo. Kung gagamitin ko itong bagay na ito, mas lalo lang nitong paiiralin ang aking katawan. Mas mabuti pang gamitin ito ni Xiaowanru. Kaya ibinigay ko ang patak ng esensya na ito kay Xiaowanru. Diretsong patakan sa balat para magamit. Nakita ang esensyang may gintong liwanag. Sa mga mata ni Xiaowanru ay puno ng kuryosidad. Gawin mo ang sinabi ko. Ibinuhos ang essence sa kanyang maliit na braso. Sa sandaling ang patak ng essence ay humawak sa braso ni Xiaowanru. Agad itong pumasok. Bigla ang umakyat ang isang mainit na pakiramdam mula kay Xiaowanru. Kakaiba itong essence, Xiaoji. Parang na-activate ang dugo ko, ang init ko. Namumula ang mukha ni Xiaowanru. Malambing na sinabi. Ngayon, parang siya ay nasusunog ng apoy. Si Xiaowanru ay sumigaw ng malambing upang tawagin ang espiritu ng digmaan, upang tulungan siyang sumipsip ng labis na esensya mula sa kanyang katawan. Sa ilalim ng pagsipsip ng espiritu ng digmaan, mabilis siyang nakabawi sa kanyang normal na estado. Sa pamamagitan ng isang patak ng esensya na ito, direktang tumaas ang kalidad ng katawan ni Xiaowanru. Dagdag pa na mayroon na siyang dragon scales bilang proteksyon. Ngayon, mga halimaw na nasa unang antas ng ikatlong yugto. Karaniwan ay hindi na makakapagbigay sa kanya ng banta. Sa asul na liwanag sa katawan ng daga, ito ang pinakamahalagang bagay. At ito rin ang dahilan kung bakit ako nagmamadali. Ang dahilan ng paghahanap sa maliit na boss na ito.
Hawak ang asul na liwanag sa kamay, nagsimula akong magmuni-muni. Hindi nagtagal. Isang kakaibang mahika ang lumitaw sa aking isipan. Sinundan ko ang kapangyarihan ng mahika. Agad na lumitaw sa aking katawan. Isang larangan na katulad ng sa mga daga. Ngunit ang aking larangan ay medyo kakaiba. Larangan ng mga daga ay nabuo dahil sa kanyang galit at kababaan ng loob. At nang naunawaan ko ang paggamit ng larangang ito. Ang aking larangan ay isang larangan na may napakalakas na kakayahang pumatay. Larangan ng Diyos ng pagpatay. Kapag ang iba ay pumasok sa larangang ito, agad na mapapahinto ng mga liwanag ng espada at talim na ipinadala ng grupo. At ang larangang ito, habang parami ng parami ang mga halimaw na aking pinapatay, lalakas din ito ng masigit. Naramdaman ni Xia Wanru ang larangang ito. Kahit na ang kanyang katawan ay umangat na. Hindi maiiwasang manginig ng bahagya. Xiaoji, ano ito? Bakit ganito kalakas? Tanong ni Xia Wanru. Ito ang unang beses na nakatagpo siya ng ganito kalakas na bagay. Ito ang aking lihim na sandata. Sasabihin ko sa'yo pag madilim na. Ngumiti ako ng may kasamang kalokohan. Nagsalita ng may misteryo. Sa oras na iyon, nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Di nagtagal, napuno na ang lupa ng ulan. Kasabay ng ulan ay ang mga tunog ng baril at pistola. At ang mga sigaw ng tao. Tumingin sa labas ng pintuan ng ospital. Malapit lang ay may isang maliit na grupo na may dalang baril o mga armas, nakikipaglaban sa isang maliit na grupo ng mga halimaw. Ang mga halimaw na ito ay iba sa mga nakilala na natin noon. Ang kabuuang itsura nila ay parang isang basketball. Ang kakaiba sa mga ito ay, nagliliwanag sila ng asul na liwanag. Mula sa malayo, isa sa mga tao ay nahuli ng isa sa mga halimaw. Sa isang iglap, nanlambot ang katawan niya. At agad siyang nilamon ng buhay ng halimaw. Ni hindi man lang siya nakasigaw. Kilala ko ang bagay na ito ang buhay na handog na espiritu. Ang mga espiritu ng handog na ito ay may malalaking puot na katawan, na naglalabas ng enerhiya na kumakapit sa iba't ibang nilalang. At pagkatapos ng katapusan ng mundo, nagkakaroon ng pagbabago ang mga nilalang na ito. Ang prinsipyong ito ay katulad ng nangyari kay Xia Wanru nang lunukin niya ang Zuyeking. At nagkaroon ng pagbabago. Ngunit, pinilit silang lunukin ang malakas na puot na katawan ng puot. Sa huli, nagkaroon ng mutasyon. Ang dami ng mga buhay na handog na espiritu ay napakalaki. At kakaiba ang paraan ng pakikipaglaban nila. Basta't makontak sila, agad na may absorb ang enerhiya at sigla sa katawan mo. At ang enerhiyang kanilang nakukuha ay ibinabalik sa kanilang pinanggalingan. Kaya kung nais mong, isang paraan lang para tuluyang alisin sila. At iyon ay hanapin ang pinagmulan. At tuluyang puksain ito. Sana may tumulong mula sa unahan. Tiyak na may ganti ang aming Dragon Rock Guild. Sana may tumulong mula sa unahan. Tiyak na may ganti ang aming Dragon Flame Guild. Sa gitna ng ulan, isang mapang-akit na babae sa kanilang grupo ang humingi ng tulong sa aking kinaroroonan. Siyempre, narinig ko iyon. Ngunit hindi ko balak tumugon. Nang hindi ako kumilos, nagalit ang babaeng iyon sa akin. Sige, kung ayaw mong tumulong. Dadalahin ko ang mga halimaw sa iyong lugar. Titingnan ko kung kikilos ka. Mag-evacuate sa ospital. Tama nga, hindi nagtagal. Maraming buhay na handog ang sumunod. Kung hindi ka kikilos ngayon, delikado na kapag napalibutan na ng mga handog. CJ. Ganyan ang laro, ha? Napakunot ang aking noo. Ako ang sentro. Unti-unting umaabot ang larangan ng Diyos ng kamatayan. Nangangatwiran sa direksyon ng maliit na grupo. Hindi mo ba gustong kumilos ako? Ngayon na, kumilos na. Pag nakita ng maliit na grupo na kumikilos ako, sobrang nasasabik sila. Isa sa mga pinakamabilis na tumakbo ay lumampas sa magandang babae. Ang unang tumakbo ay nauna patungo sa ospital. Ngunit hindi pa siya nakakalakad ng ilang hakbang. Bigla, parang nahulog siya sa isang nakakatakot na lugar. Ang mga mata niya ay lumaki. Nagulat at tiningnan ako. Sa kanyang mga mata, tila may kahulugan ng pagmamakaawa. Sayang, huli na. Mukhang nakakatakot at kakaiba ang tanawin na ito. Huwag kayong umatras. May problema sa direksyon ng ospital. Ang magandang babae ay takot na sumisigaw. Ang mga miyembro ng grupo na dati tumatakbo patungo sa ospital ay biglang huminto. Nakita rin nila ang sinapit ng lalaking nanguna kanina. Sino pa ang maglalakas loob na sumugod ngayon? May problema sa lokasyon ng ospital. May mga halimaw na humahabol sa likod. Bigla, napasok sa napaka-awkward na sitwasyon ang maliit na grupo. Ano ang gagawin natin? Ayokong mamatay. Kuya, alam kong nagkamali ako. Dahil pareho tayong tao sa aming grupo. Patawarin mo kami. Marami kaming kristal sa katawan. Pag nailigtas, lahat ay sa iyo. Kaysa kainin kami ng mga halimaw, mas mabuti pang ikaw na ang makinabang. Ligtas na ako. Hahaha. Salamat kuya sa pagtulong. Nasaan ang espiritual na kristal? Una akong tumulong para mawala ang abala. Pangalawa, para sa espiritual na kristal. Nandito na silang lahat.
Talaga namang marami. Hindi niyo ba ginagamit ang maraming espiritu ng kristal? Itatabi niyo para sa bagong taon. Ito ang kailangang isumite namin sa organisasyon. Ngayon lang ito ninyo nakuhang agawin. Ihain sa organisasyon. May organisasyon pa ba kayo? Sa loob lang ng 2 araw, may nagtatag na ng organisasyon. Siyempre naman, ako ay kabilang sa Dragon Flame Guild. Ang pangalan ko ay Firefox. Alam mo ba kung ano ang mga sumusunod sa inyo? Siyempre alam ko. Mga buhay na handog na espiritu ang mga ito. Kapag naipit ka nila, halos tiyak na mamamatay ka. Saan ninyo sila natagpuan? Hindi na sapat ang mga panangga. Hindi mo naman siguro balak hanapin ang mismong katawan nila, ano? Karaniwan, kapag narinig ng tao ang buhay na sakripisyo, gusto nilang tumakas. Ikaw pa, nagtanong patungkol sa pinagmulan. Tama. Mayroon ditong 10 kristal ng espiritu. Kung gagabayan ninyo ako at matutulungan akong hanapin ang katawan nito, ito na ang sa inyo. Kunin ang aming mga bagay bilang bayad sa daan. Hindi pa ako nakakita ng ganitong walang hiya. Pwede naman. Pero kami ay responsable lamang sa pag-guide. Wala kaming pananagutan sa ibang bagay. Siguradong mapaparusahan kami kung walang dala pabalik. Kunin ang espiritu ng kristal at magmadali na. Siguradong panalo ang bentahan na ito. Hindi kami natatakot na tumakbo kayo. Kung magtatangka kayong tumakbo, patayin namin kayo agad. Napakalakas na malamig na aura. Maraming buhay na alay na espiritu sa loob ng lugar na ito. Tulungan mo kaming linisin sila. May takot pa rin kami mula sa pinaghabol kanina. Isang bagay lang ito sa pagitan ng mga isip. Ang karakter sa loob ng kabaong na ito ay tiyak na hindi basta-basta. Mag-ingat ka. Tao, talaga bang nais mong hamunin ako? Anong ikinatatakot? Lumayas ka sa aking harapan. Tao, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Nanggugulo ka sa aking pahinga. Dumating na ang iyong oras ng kamatayan. Hindi ka pa natatapos sa ebolusyon at pinutol ko na ito. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Ngayon, wala na ang ikatlong antas ng mga gising. Maganda ang bilis. Hindi ka isang karaniwang gising. Bilang kabayaran sa akin, maging pagkain ko ka na lang. Gusto mo akong sipsipin? Laban, espiritu ng digmaan. Hehe, ganun lang ba? Ikaw ang pumilit sa akin. Parang nagpa siya ang hari ng espiritu ng sakripisyo, na magbuga ng mga itim na ulap mula sa kanyang bibig, na agad na sumaklaw sa buong lugar sa harap niya. Agad akong umatras. Ang madilim na ulap ay nagdadala ng matinding nakakalason. Sa lugar sa harap ng altar ng espiritu hari kanina, lahat ay nakurod ng mga madilim na ulap, isang hukay na 3 hanggang 4 na metro. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, ang balat sa ibabaw ng katawan ng espiritu hari sa loob ng ulap ay kusang nag-aabsorb ng madilim na ulap. Pagkatapos, nagsimulang magliwanag ang katawan ng espiritu hari na may pulang ilaw. Patuloy na lumalawak.
Ang enerhiya ay patuloy na tumataas. Ito ang tinatawag na pagkalupit na nitrogen sacrifice. Noon ay isang nagising lamang, na nasa unang yugto ng ika-4 na antas. Biglang tumaas ng husto hanggang sa rurok ng ika-4 na antas. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang hari ng espiritu ng sakripisyo sa harap ko. Biglang sumagitsit ang malaki nitong mga tentacle. Agad akong umatras upang umiwas. Sa lugar kung saan nakaturo ang tentacle, dumudugo ang lupa sa bawat sulok. Malalaking piraso ng batong pumuputok sa paligid. Habang naghihintay na mapalampas ang atake nila, bumawi ako gamit ang isang palo ng kalis. Ang matalim na blade ng kalasag. Diretso itong tumama sa mga galamay ng Panginoon ng mga espiritu. Isang matinis na tunog ng banggaan ang narinig. Parang pumuwing ito sa bakal. Walang naging epekto ang palakol na ito. Kahit ang panlabas na depensa ng kalaban, ay hindi ko man lang nabasag. Hindi ko man lang nabasag. Pero ang lakas ng pagbalik ay nagpamanhid sa aking mga kamay. Umatras ng ilang hakbang. Hindi pa ako nakakahinga. Isang ibang pang-ugnay ng Diyos ng mga espiritu ang bumagsak mula sa langit. Nagdala ng malalakas na hangin. Sa puntong ito, hindi na ako nakaiwas. 2 daloy ng purong hangin ang kusang nagprotekta, at bumuo ng isang napakalaking kalasag sa aking harapan. Ang malakas na tunog ng banggaan ay umabot sa kalangitan. Ang pagkakabangga na ito ay talagang nagpalipad sa akin. Tumayo ako. Humigop ako ng 2 beses. Ang init ng dugo sa aking katawan ay nag-aalab. Parang ganitong laban, ang makakapagpukaw sa dugo ng pangu sa aking katawan. Pinagsama ko ang purong at maruming enerhiya ng Hongming at ang pambukas na palakol. Kahit ang larangan ng Diyos ng pagpatay ay idinadagdag ko. Sa isang iglap lang, nagkaroon ng pagbabago ang kalasag ng langit. Ang matinding puot ng pagpatay ay sumabog sa kanya. Nagniningning ang buong katawan niya ng mapanirang pulang liwanag. Mukhang sobrang nakakatakot. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, muling umatake ang puno ng espiritu ng alay. Mas matibay at mas makapal na mga tentakulo kaysa dati. Nagpupuyos ang malakas na hangin. Diretso itong bumagsak sa aking mukha. Bigla akong lumihis pa kanan. Naikwas ang isang suntok. Kasabay nito, umiikot ako sa hangin. Hawak ang palakol. Parang mabilis na umiikot na tops. Ang pulang kulay ng palakol ay nagliliwanag sa buong parke. Paglikha ng mundo. Walang awa ang pana ng paglikha ng mundo sa pag-atake ng hari ng espiritu. Madaling hinati ng palakol ang katawan ng hari ng espiritu. Kasabay nito, naputol ang kanyang mga tentacle. Maraming itim na dugo ang dumaloy mula sa kanyang sugat. Unang beses na nakaramdam ng sakit ang hari ng espiritu. Pinalitan niya ang tentacle at muling sinubukang hampasin ako. Hindi rin ako tatakas. Harapin ng diretso ang kalaban gamit ang palakol. Narinig ang sunod-sunod na tunog ng banggaan sa parke. Hindi pa umabot ng 3 minuto. Puno na ng sugat ang buong katawan ng hari ng mga espiritu. Dahil sa kakaibang katangian ng sakripisyong digmaan. Hindi makabawi ang katawan ng hari ng mga espiritu. Unti-unting nawawala ang dugo sa kanyang katawan. Unti-unting humihina ang lakas ng katawan. 5 minuto nang lumalaban. Naputol lahat ng mga tentacle sa katawan ng hari ng mga espiritu. Karamihan ay natira na lang kalahati. Sa puntong ito, tuluyang napasailalim sa kahinaan ang hari ng mga espiritu. Tumingin sa akin ang hari ng mga espiritu na puno ng galit. Nagbuga siya ng maraming itim na usok mula sa bibig. Agad na lumiit ang kanyang katawan. Nais kong makatakas agad habang may dilim na nagtatago sa paligid. Kung tatakbo ako, nakalock na ang posisyon ng hari ng altar. Gamit ang teleport, narito na ako sa harap niya. Itinaas ang palakol. Mula sa itaas, hinampas ang palakol pababa. Biglang nahati ang katawan ng hari ng altar sa gitna ko.